Tayong mga Pilipino may love affair sa fried chicken. Pruweba rito ang naglipa ng mga fast food na puro pritong manok ang ibinibenta. Pinoy Pride, Pinoy Fried Chicken. Wala raw forever. Pero kung pagbabasehan ang love affair nating mga Pilipino sa manok, akala lang nila wala. Pero meron. Mapaprito, inihaw o lechon. Tayong mga Pilipino, first love yata ang pagkain ng manok. Kaya ba bawat probinsya may maituturing na fried chicken? Ang ipinagmamalaking luto ng manok ng mga Boholano matatagpuan sa Carmen, Bohol. Ang Tanis Fried Chicken. Welcome to Tanis Native Fried Chicken House. Ang kanila raw ipiniprito, native na manok. Tinanggalan muna ng balahibo ang manok. Inalisan ng atay, paa at ulo. Tapos natin linisin ito ng native chicken. Lalagyan na natin ng pagpalasa. Tinimplahan ng asin, toyo, suka, bawang at paminta. Pagkatapos nating i-marinate ang chicken, ilagay natin sa kaldero para pakuluin ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, hinango at prinito hanggang naging golden brown. Kada piraso, 280 to 550 pesos. Depende sa laki. Chicken nila is soft and hindi malansa. Lami. Taong 1978 nung nagsimula ang karinderya ni Crisanta Espejo Bunao o mas kilala bilang Aling Tani. Personal raw siyang bumibili ng Bisayang manok sa kanilang mga kakilala, pati na rin ng ilang mga pampalasa. At nung ginawa ang sarili nilang bersyon ng fried chicken, dun na rin sila nag-umpisang maging institusyon sa buong probinsya ng Bohol. Dahil hindi nagkaanak si Aling Tani, inampun niya ang pang-5 anak ng kanyang kapatid na si Rosel nung ito'y 3 taong gulang pa lang. Si Rosel na ngayon ang namamahala ng kanilang manukan. Maliit lang yung tindahan namin. Yung mga customer, hindi gaya ngayon. Sa ngayon naman, marami nang nagpunta doon. At dahil fried chicken ang binabalik-balikan dito mula sa Tanis Karinderya, pinalitan niya ito at ginawang Tanis Fried Chicken House. Siguro, nasarapan yung mga tao. Kasi iba yung native, iba yun sa broiler. Dito na raw tuluyang lumaki at nakilala ang kanilang pritong manok sa bayan ng Carmen. Dahil dito, si Rosel marami nang naipundar. Sa peak season, mga 30 to 50 siguro. Yung araw-araw katayo namin. Nakabili kami ng palayan. Siguro yung mga 2 hectares. Nakapag-aaral kami sa mga bata. Tapos, sasakyan. Paano nga ba masisigurong masarap ang iyong bibilhan o kakainan? Simple lang, kung may mahabang pila. Sa mga naghahanap ng masarap na lechong manok, biyahe na sa Talamban, Cebu. Pero tiyagaan bago ito matikman. Sa dami kasi ng gustong bumili nito, aabutin ka raw ng siyam-siyam sa paghihintay. Ang mga customer, binibigyan pa ng numero sa pila para sa Jules Lechon Manok. Ilang minutes na po kayong naghihintay? Almost 30 minutes siguro. Juicy chicken. Kahit pila, masarap at juicy, crispy, and masarap siya. Sulit ang paghihintay sa Jules kasi masarap, malutong at juicy. Ang kanilang recipe, nagmula pa raw sa lolo ni Jule. Piling-pili ang manok, pati na rin ang mga sangkap. Matapos timplahan ng secret spices, tinuhog ang mga manok at isa-isang nilitsyon. Nagsimula po ito noong 1996. Galing ito sa lolo ko. Tapos ipinasa sa father ko who conceptualized this business. Pagmamalaki pa nila ang kanilang lechon manok, masarap,
kahit walang sarsa. Binabalik-balikan tong chicken na ito because of the juiciness of it and then the freshness of the chicken. Dalawa lang ang pwesto ng Jules Lechon Manok mula nung sila'y nagsimula taong 1996. Nasa tabi ang mga ito ng kalsada. Madaling makita. Sundan mo lang ang usok at ang pila. Sa Daug, Pampanga, umuusok din ang labanan. Ang mga lechong manok kasi rito, tapatan. Isa sa sinasabing pioneer, ang Victor's Barbecue at Lechon Manok. Nagsimula ito, karton lang na tinutulak. Pangalan ng asawa ko, hindi talaga Victorian. Tinanong siya ng mga customer kung anong pangalan niya. Sabi niya, Dick. As in D-I-C. Akala ng mga customer, Vic. Dinugtungan ng Tor, naging Victor. Ang katapat ng Victor's, ang Edwin's Lechon Manok. Sa pagtitinda ng lechon manok, si Kuya Victor ang nauna. Tinuruan po kami. Hanggang ngayon, yan ang business namin. Hindi katulad ng ibang establishmento, ang kanilang inililitsyon, 45 days old na manok. Ang nalinis na manok, pinahira ng toyo, kalamansi, asin, at iba pang pampalasa. At saka inilagay sa nagbabagang uling. Sa loob lang ng 20 to 30 minutes, handa na. Okay naman, malambot, masarap. Yung lasa niya, gusto ng mga bata. Dito naman sa San Pablo, Laguna, ang pagluluto ng pambato nilang chicken recipe, inaabot daw ng 3 oras. Ang kinulob na manok. Ang recipe nagmula sa batikang fashion designer na si Beatriz Pamintuan Tesoro o mas kilala bilang si Patis Tesoro. My daughter and then husband started a restaurant in Baguio. And then later on, they came down from Baguio and then they took over. And then after that, they wanted to do something else, no? And so I took over. Nagmula raw talaga ang kinulob na manok sa probinsya ng Batangas. Simbolo ng pagpupugay sa mga matsatsagang nag-aalaga ng manok. Sa pagluluto nito, una munang inihanda ang chorizo, sibuyas, kamatis, patatas, toyo, asin at bacon. Pinahira ng manok ng asin para matanggal ang lansa. Hinugasan. Alisin natin yung asin from the chicken. Sa isang palayok, naglagay ng bacon at dito inihiga ang manok. Inilagay din ang kamatis, patatas, carrots at sibuyas. Binudbura ng asin at paminta. Inilagay ang chorizo, binuhusan ng soy sauce at tubig at tinakpan. At saka pinakuluan sa loob ng 3 oras. Ito ngayon, ang finished product, ready for eating after 3 to 3.5 hours. Ang isang buong kinulob na manok, 1,200 pesos. Malambot ang chicken, yung flavor ng mga chorizo, ng mga ingredient, lumabas siya, kaya naging malinamnam. Medyo manamis-namis, may kunting asim. Tama lang. Iulam ko ito mamaya, dadaling ko na. Ano nga ba ang nauna? Itlog o manok? Bago pa tayo magtalo, food trip muna sa Antipolo. Kung saan hindi na nila ito pinagdedebatihan pa. Nagkakaisa sila sa paniniwala na parehong masarap i-adobo ang manok at ang itlog. Adobong bahay itlog ng manok. Luto na ito natutunan ko sa biyanan ko. Kaya naman mula noon hanggang ngayon, yan na ang tuloy-tuloy ko na niluluto. Awa naman ng Diyos hanggang sa nakilala naman yan luto na yan. Kaya nagpapasalamat din ako kahit papaano. Maraming nagtatanong kung nasaan daw yung mga nagtitinda ng bahay itlog. Ang bahay itlog ng manok, parte ng inahin na nagsisimula ng mangitlog. Naggisa ng bawang at sibuyas. Inilagay ang balun-balunan. Binudburan ng kaunting paminta. Tatakpan muna natin para lumambot. Tinakpan, hinintay kumulo at lumambot. Pagkalambot ng balon-balunan, lalagyan muna natin ng tomato paste.
Sunod na inilagay ang atay at bahay itlog ng manok. Sama-samahin na natin para sabay-sabay siyang lumambot. Nilagyan ng suka, asin at asukal. Tinakpan ulit. Pag malambot na ang ating atay, bahay itlog, tsaka balon-balunan, saka natin ilagay ang pinakaitlog. Heto na ang adobong bahay itlog ng manok. Sa dami adobo na nakain ko, ngayon ako nakatikim ng ganitong adobo. Tama lang yung lambot niya, malinamnam, para hindi maipaliwanag yung sarap. Ang sarap. Gusto kong ubusin lahat to. Madalas na biro na sa sobrang hilig natin sa manok, mula apari hanggang holo, hindi raw kaya balang araw. Baka bigla na lang tayong tumilaok. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.